Alden Richards. Magpakailanman sa puso at isipan, the Cantillana Family Store GMA7, and presenting the award is PMPC PRO Eric Borromeo with Honorable Mamay of Nunungan, Lanao del Norte. Check. Naman ka na, Robby. But anyway po, I know it's kind of late, but I would really like to take this opportunity to, of course, thank PMPC for this award po. But portraying the role of Andrew Cantillana is one of the most important roles I've done in my 15 years in the industry. I would like to thank, of course, the people behind Magpakailanman, of course, Kuya Senny Duque, who's here, my director, Direk Gina, and to all the cast members that was part of that storytelling. This award is not for me. I dedicate this award to those who are experiencing mental health problems. I think mental health is somehow unheard by the society, and the reason why I accepted the role is for me to be able to send a message to all the people who's going to be able to watch that series. Dahil ang mental health po ay hindi biro, hindi siya iniisip lang at gawa-gawa lamang ng mga nakaka-experience nito. Me personally was a victim of mental health issues. And growing up, my mom had bipolar depression, so I knew and I know exactly what it feels like, how it is to live in a household na meron po ganong klaseng suliranin. So with this, I hope that being an actor, I'm just so proud of my job, and I'm sure all of the people who's here tonight, because with our job comes a lot of responsibility, and we are able to send messages from different walks of life. Kaya sana po, with this award, I dedicate this to all the people who's undergoing something in their lives right now. The hardships, the struggles, napakahirap pong kalaban ng isip, napakahirap pong kalaban ng sarili. And I've been there, and I know. So to everyone who's listening to this message, to everyone who has these kinds of problems right now, I hear you, we hear you, and we are here to support and help you the most we can. So para po to sa lahat ng mga taong dumadanas na mental health issues and mental health problems. And to the Cantillana family, if you're listening and watching this, sinabi ko to before when I did a Facebook live stream for the episode. I'm here for you guys. I know how it feels like, and one way or another, malalagpasan din natin lahat ng to. So this is for you guys. This is for those people that's part of our society. And of course, Lord, thank you so much for making me an instrument to send messages and to be of help to the ones in need. Maraming salamat po sa PMPC and good evening. Alden Richards. Hello Captain fans! Ito na nga ha, good news at saka bad news ang ating dala mga kasembreros sa vlog na ito. Unang-una, good news mga kasembreros kasi nga nanalo si Sir Alden no, ng dalawang awards. Panalo si Pops Alden, si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros bilang PMPC 2025 Best Single Performance by an Actor. So natalo niya yung ibang mga competitors niya mga kasembreros. So kasi ang galing talaga ng storya na yun. Ako mismo bilib na bilib ako dun sa, kasi ako talaga nakaka-relate ako no ng may mga problema sa mental health. Kasi yung kapatid ko na isa ay may problema sa pag-iisip mga kasembreros. So talagang ako ay nakaka-relate talaga dun sa Magpakailanman the Cantillana story nila na segment or episode mga kasembreros. Kaya bilib na bilib talaga ako din. At saka salamat sa Diyos at nanalo si Pops Alden. Talagang dalawa. Yung hindi lang niya nakuha dito ay yung best male host mga kasembreros. So yun po no. Pero ang ano dito is unang-una sa lahat ay na notice ko talaga yung kapugian din ni Sir Alden dito sa kanyang kulay brown. So kulay brown din ang isa sa mga kulay ng ng cast din mga kasembreros. So favorite color nila ito mga kasembreros.
Si Ma'am Catherine din, no, sa PGT, talagang sumusuot din siya ng kulay na brown mga kasembreros. So, hindi ko alam kung ano, pero talaga nag-uusap ang dalawang ito mga, mga kasembreros. So, so good news ito mga kasembreros, dalawa yung kanyang panalo. No? Yung isa dito na tinutukoy ko ay Face of the Night siya. Ang bad news dito ay hindi niya tinanggap, okay? Good news pa rin at saka Samaritano talaga si Sir Alden, no? The Good Samaritan. Kasi nga ay binigay niya sa mas deserving. Ang nangyari kasi dito, di ba tinawag na siya na Face of the Night ay si Alden isa, ganun. Tapos hindi niya pwedeng kunin kasi nga ang kalaban ng kanyang ini-endorso na product mga kasembreros. So hindi ko lang kung Vivo ba yung kalaban or anong produkto yung kalaban or BDO or kung yung cellphone na Vivo. So baka ganun mga kasembreros. Basta ganun, no? Or Honda Giorno for example. Hindi ko lang baka yung sponsor nun ay kalaban nung yun nga, in-endorse niyang produkto mga kasembreros. So hindi na na-mention. Pero talaga nagpapasalamat tayo na si Pops Alden ay talagang nag-stand out na naman yung kanyang performance. Yung sa FAMAS pala na hindi ko na-mention, no, yung nag-tie pala sina Sir Vice Ganda at saka si Sir Arjo Atayde, no, ng Best Actor doon sa kanyang pelikula naman na Topak mga kasembreros. Yung kay Sir Vice Ganda ay and the Breadwinner Is, so naisama ko lang. Nakalimutan ko kasi i-mention na nag-tie pala sila doon, no, ni Sir Arjo Atayde. So ayun, tapos dito ay binati of course, no, ng GMA or Sparkle GMA Artist Center si Sir Alden, and then yung kanyang Myriad, no, na kung saan ay main founder si Sir Alden mga kasembreros. So sa kanyang magpakailanman episode mga kasembreros. So congrats talaga kay Pops Alden. So kagabi ay talagang blooming niya. Pagpasok ni Sir Alden talagang Alden. So talagang minamahal talaga siya ng darling of the night talaga rin ito si Sir Alden mga kasembreros. Kasi nga ang aura pa lang niya, no, talagang pagkapasok pa lang niya ay tao dito, talagang tinatawag na siya ng mga tao. Parang recognizing or nagpapatunay, proof mga kasembreros na mahal siya ng mga tao talaga. Maraming tao ang nagmamahal sa kanya. So, yun, no, talagang blooming si Pops Alden. Congrats ulit, no, kaya phenomenal box office Cinema King mga kasembreros. And then ito, sa bagong ibang nating update, ang kulit ng ginawa ng isang fan dito, gumawa siya ng wedding invitation card ni na Sir Alden at Ma'am Catherine. Invited kahapon pa lang kasal na ito, no? Kasi so I invite you to join us celebrate our marriage. Sunday, 8/24/2025. Ang kulit ng nito, Moonlight Mansion 12345 Anywhere City. Ang kulit na mga katinatis ito. So, ang tao dito, tapos yung mga compilation ng mga picture ni na may prenup shoot din kunwari, no? Kasi nga dun sa may mga ginawa nila mga shoots dati or mga cover sa mga magazine ng Metro, sa El Official, and so on mga kasembreros ay sa Mega, no? Talagang ginawa nilang prenup shoot mga kasembreros. Ang kukulit na mga, ang tataba ng mga isip na mga to. Tapos yung kanta, yung Beautiful in White, no? Yung kanta sa pangkasal mga kasembreros. Tapos kunwari binibihisan din sa Sir Alden, no? Ang kulit ng gumawa dito. Tapos si Ma'am Catherine din, The Beautiful The Beautiful Bride. Ang tataba talaga ng isip nila, oh. Tapos tapos yung kanta, no? Tapos pinagdugtong-dugtong na nila yung mga video. Ang kulit ng kanilang ginawa dito mga kasembreros. Tapos so bale, syempre yung iba dito ay clips pa, no, nung Aldab era at saka nung Katniel era mga kasembreros. So ang taba ng isip or shout out kay Sir Mark Prin, no, sa TikTok mga kasembreros. Tapos may wedding ring sa panwari, no. And then ito, si Sir Alden, no, nung Sunday yata ito, na-spotted siya, no, parang nakaupo sa isang lugar or sa time pa nila ito na nag-aaral sa Pampanga. Spotted siya, no, kakapost lang kagabi. Tapos sabi dito mas nauuhaw daw siya kay Alden kaysa sa tubig na kanyang pinicturan mga kasembreros. So parang yung mga classmates yata ito ni Sir Alden, no, after nila
jogging mga kasambreros. So talagang tawag dito, pag Sir Alden nakita, talagang pinipicturean din talaga at binibidyohan ng mga tao. And then ito, so nung Sunday, tawag dito, nung celebration, no, after ng celebration pala ng birthday ni na Ma'am Riza at saka ni Ma'am Angel, ay parang nanood para sa ng pelikula, no? Or parang nanood, sabi ito, anong pinanood sa sine? Hindi pwedeng sabihin mawawala ang magic. So si Sir Alden ito mga kasambreros, so tawag dito, tapos kasama niya si Mama Ten at saka si Sir Laysang, of course, no? At saka yung iba pa. So hindi ko alam kung anong ginawa nila dito. So parang dumaan lang, tsaka may tumatawag kay kaya Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. And then ito, so prayer. Okay, so prayer niya kagabi, prayer niya mga kasambreros na for today. Of course, hindi mawawala at saka inaabangan din natin. Talagang ito rin yung connected dun sa sasabihin natin sa next item. No? Sabi ni Sir Alden, "Dear God, thank you for your goodness. I can rest today knowing that you are good and that you are with me, or that you are for me every single day of my life. Your faithfulness never fails and your love never runs out. Today is a good day for a good day because you are with me. Help me to walk closely with you, to trust in your leading, and to rest in the goodness that only you can provide. Let my heart stay thankful and my spirit stay joyful. In Jesus' name, Amen." So, amen and amen, Pops Alden. So, yung next item natin ay related dito, no? Nung in-interview siya mga kasambreros, na parang sabi ng interviewer ay hindi siya nakakalimot sa mga tao naging parte ng kanyang buhay. Which is true, no? Sabi niya dito na parang pinapoint out niya dito na gusto niya makatulong sa mga bago, sa mga new generations, mga kasambreros, sa kanang industry, and sa kahit outside of the industry, mga kasambreros ng showbiz, na sabi niya na it's not about the looks, it's not about the fame. Tapos gusto niya na malaman at saka maalala parati ng mga tao na yung industry na meron sila ay mabuti at saka maganda, pero unfair siya sometimes. So ang pinupunto nito ay ano yung iwan nilang legacy, marka, no, sa mga tao, mga kasambreros, na which is consistent naman siyang sinasabi na sa mga interviews na kagaya nito, na it's not about your looks, your fame, no? It's always about who you are, na dapat ay humble lagi, babait lagi, grounded lagi, mga kasambreros. So yun ang pinakamahalaga sa lahat, kasi kahit na sikat ka, no, kahit na matalino ka, or pogi ka, or maganda ka, kung hindi ka naman, kung pa yung ugali mo naman at saka yung sa tao ay hindi maganda, so hindi yun pang maiwang marka or bad or impression sa mga tao ay hindi maganda, mga kasambreros. And then ito, share ko lang, but correct me if I'm wrong, yung relo ni Sir Alden ay parang sinerch ng isang admin, no? At saka yung halaga niya ay sobrang mahal pala nito, no? Patek Philippe Aquino, 7 million. Uy, grabe naman ito. But correct me if I'm wrong, mga kasosap, pero ito yung na-search nila na yung green nga na nasasabi ko na suot-suot ni Sir Alden dun sa birthday ni Ma'am Angel at saka ni celebration ng birthday ni Ma'am Riza, mga kasambreros. So ito daw yun, no? Grabe, 7,382,430. Sobrang mahal. But correct me if I'm wrong, mga kasambreros, tapos may insurance pa siya na 5,000. Oh, grabe nito, 7 million. But correct me if I'm wrong, mga kasambreros. And then ito, so last item natin ito, mga kasambreros. So may isang biker dito, tapos kasama niya si Sir Alden. Noong nakarang araw pa to actually, pero kagabi ko lang siya nakita. Tapos ang caption niya dito ay sobrang ang kulit, kasi kung papugian lang ang labanan, hindi kayo tatago sa kasama ko. Kasi nga si Sir Alden yung kasama niya, mga kasambreros. So ibig sabihin daw ay wala makakatalo sa kapugian ni Sir Alden. Kasi nga naman si Sir Alden, di ba, humble siya. Yung ibang tao, ito yung sabi ng Panginoon na kapag humble ka, iaangat ka niya in so many different ways, mga kasambreros. And kung pa ibang pamamaraan, hindi ikaw ang magbubuhat ng sarili mong bangko, ganun. So
Ganon mga kasombrero. So powerful talaga ang salita ng Panginoon. Alright, so na po sa ating Kathen items ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is Monday, August 25, 2025, no? At saka National Heroes Day po today. So sa mga nag-enjoy ng long vacation, so enjoy lang po kayo. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, Proteksyon at Dalisay. Proverbs 30 verse 5, every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Napakaganda mga kasembreros. So, ito ay description, no, or paglalarawan sa salita ng Panginoon mga kasembreros. Proteksyon at saka dalisay. So po pwedeng personal natin na protection din lang sa ating sarili, po pwedeng sa ating mind, sa ating isipan, or po pwede rin siyang in general na building, okay? Like mga Great Wall of China, yung mga pader, mga concrete na bahay, and so on. Kasi yun ay protection talaga natin sa mga calamities or sa mga typhoons and any disaster na pwede pong dumating sa ating lugar mga kasembreros. Pero sa ating buhay, ang ating isipan po ay dapat may protection din ito, which is the Word of God mga kasembreros, no? Na sabi dito ay every word of God is pure. Ibig sabihin, bawat salita, no? Walang palya. Every word, bawat isa, each and every word of God na nasa Holy Bible ay dalisay. At saka, pang pure kasi mga kasembreros, kunwari, yung tubig, no, wala siyang dumi, malinis, malinaw, at saka wala siyang stain mga kasas, yung sa damit, no, kulay puti. Yung pag ang babae kinakasal ay virgin siya, no, mga kasembreros, walang sexual intercourse prior to marriage. So ganun po siya mga kasembreros. And even yung ating tao as a whole, dapat po ay ganun mga kasembreros. So ito po ay reflection ng salita ng Panginoon at saka mapagkakatiwalaan natin, no, sasabi dito, kapag tayo pa nagtiwala sa Panginoon, ang kanyang salita ay dalisay at protection sa ating shield, no, to those who put our trust or put their trust in Him. This verse from the Bible, Proverbs 35, teaches us about the purity and perfection of God's Word. It emphasizes that every word spoken by God is without fault, no, walang kasalanan, without error, and perfectly true mga kasembreros. Perfect sa lahat ng perfect. Kung meron kang matatagpo ang perfecto, hindi ang tao, kundi ang salita ng Diyos and He, mga kasembreros, no, He alone. This insight encourages us to trust in the reliability and truth of God's teachings and promises. So, may mga times talaga na mahirap mga kasembreros magtiwala sa Panginoon, lalong-lalo kapag ikaw ay may karamdaman, kapag ikaw ay nakakaranas ng problema, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay may mga challenges na kaliwat kanan, may kinakaharap kang trial, meron na namang panibago, hindi pa tapos yung isa. So, yun yung mga moments na pag down na down tayo, yun din yung moment na malapit ang Panginoon sa atin because He wanted us to call Him and trust Him mga kasembreros in the process. Kasi kapag sarili natin ang pinagkakatiwalaan natin, let's say pag sinabi natin trust the process, kung mali naman yung process pala, ay nako po, delikado po yan mga kasembreros. Kung kaya ang dapat dyan ay trust the process of God or trust God's process. Kasi po pwedeng process mo ganito, ito yung pamamaraan mo o ito yung process, mali nga yung process na yan, mali yung tinatahak mo landas. So pagtitiwalaan mo pa rin ba? So natatawa ako sa mga ganun na trust the process. O kahit mahulog ka na dyan at saka delikado at saka kakapahamak mo pala, sabihin mo pa, trust the process pa rin. So, nakakatawa minsan. Pero dapat ganun ha. Trust God's process. Ganun mga kasembreros. Just like a flawless shield protects and defends to those who seek refuge behind it, God's word serves as a protective shield for those who sincerely turn to Him for guidance and sustenance. So, ganun mga kasembreros. Parang yung bata na yung tatay, yung nanay, yung 2 years old na isang na bata, or 1 year old, or 3 years old na bata, or 4 years old na bata. Hindi yan hihiwalay kapag kunwari nasa kayo, parati yan nakadepende, parati yan nakasukbit ang mga kamay at saka gustong yumakap parati mga kasembreros sa mga magulang or sino man dyan na guardian. So parang ganun ang gusto ng Panginoon sa atin. That is why He mentioned sa Biblia na dapat magkaroon tayo ng childlike faith, no? Pananampalatayang kagaya sa mga bata. Kasi ang bata, kagaya sa isang paslit, no, sa isang musmos mga kasembreros ay
clingy at saka gusto niya parating nasa tabi ng kanyang magulang. And yung magulang na yon ay si Lord, mga kasembreros. Consider how this verse impacts your own life. How does it challenge you to place your trust in God's word above all else? Reflect on the idea of God's word being flawless. How does this impact your understanding of the Bible and its significance in your faith journey? So kung kaya, kasi tayo mga kasembreros, hindi tayo dalisay. Hindi tayo perpekto at kailangan natin ng proteksyon, kailangan natin ng someone and something that is perfect, no? And wala tayong may iba. Kahit may kakilala kang perfecto kahandig or perfecto ang pangalan, ay hindi po sila perfect, mga kasembreros. Ang pangalan lamang nila or apelido siguro. Pero yun nga, no, sila mismo at ang kanilang pagkatao, because we have original sin, lahat ng mortal beings ay makasalanan. Proverbs 35 states, every word of God is flawless. He is a shield to those who take refuge in Him. This verse is part of the saying of Agur. Si Agur po, mga kasembreros, ay isa pong writer din po ng Proverbs, no? Agur offers wisdom that emphasizes the purity and protection found in God's Word. We need to delve deeper by considering the verse in its entirety and in the context of the chapter. So, ganun po mga... Kasi isipin mo, sa mundo ito kung hindi ka makahanap ng perfecto, you have perfect wife, maghanap ka ng perfect na tahanan, perfect na place para pagtayuan ng bahay, perfect na destination na yung bakasyon, or perfect place sa Christmas, perfect na regalo sa iyong minamahal. Marami, no? Kung pa yung perfect term dito na perfect, ay hindi naman talaga perfect, mga kasembreros, no? It's just kumapa sa standard lang ng tao, sa standard natin, sa paningin natin, ito na yung perfect wife, no? Ito na yung perfect one or the one para sa akin. So ito na yung perfect na regalo para sa kanya, o ito na yung perfect na eskwelahan para sa akin, no? Ito yung perfect na course or a degree program na kukunin ko. Ito yung perfect na and so on, no? Ito yung perfect na cellphone, ito yung perfect na marami, no? But in reality, kung sa standard ng Panginoon, hindi talaga siya perfecto. It's kung expression lang natin, mga kasembreros, but it's totally fine, no? Pero ang katotohanan at ang truth, mga kasembreros, ay hindi natin may kukubli at may deny na only God's word and God alone is perfect. And isa pang verse actually dito na nagpapatunay na perfecto ang salita ng Panginoon ay yung Psalm 18:30. Nasabi niya dito, as for God, His way, yung kanyang mga pamamaraan or process is perfect. So the Lord's word is flawless. So kung kaya yung term ng mundo na palitan na natin yon, yung sasabi na trust the process, hindi po natin dapat i-process, pagtiwalaan ng process lang. God's process or the process of God, kasi nga ang Biblia mismo ay nagko-confirm na yun lang yung perfecto. May mga terms siguro sa mga opisina, sa eskwelahan, or sa kung saan man dyan, na trust the process, no, trust the process, pero dapat trust God's process. The assurance of a flawless and a protective divine word is immensely comforting in today's fast-paced and often chaotic world. So, yung protection natin sa ating isipan, sa ating tahanan, sa ating lugar, mga kasembreros, no, shield, no, kailangan po yun, mga kasos, because yung ating mundo, kagaya ng isang pollution, kagaya ng isang mga usok na mga factories or mga usok na mga sasakyan, ay marami pong temptations, maraming harmful na mga molecules at saka mga substances, mga kasembreros, sa paligid natin. So, yun nga, no, how often, ang question dito na kailangan i-reflect natin sa ating sarili, how often tayo nag-turn to God sa kanyang salita, no, nagbabasa ng Biblia when seeking truth or protection. So, yun po yung question na dapat po ay pagbubulay-bulayan natin, mga kasembreros. So, God's word is timeless and has stood the test of time, providing guidance, wisdom, and comfort to countless individuals throughout history. Kung kaya, yung Biblia na the greatest selling book of all time, totoo po yun, mga kasembreros. Wala makakalagpas ng record ng Biblia na pinakamaraming binibili at binibenta, mga kasembreros. Kasi nga patunay yan na ang salita ng Panginoon ay hindi siya, yung power niya hindi kayang lagpasan at hindi kayang ungusan, mga kasembreros. And nothing can equal the power and the might of His word, mga kasembreros. So, dyan pa lang makita mo na talagang real, no? Talagang totoo, surreal, mga kasembreros, ang power ng salita ng Panginoon na wala makakalagpas na ayon sa Guinness World Records, no? The best-selling book of all time. So, hindi siya malalagpasan. So, that's the power of the Spirit in the work
and the Word of God, mga kasombrero. So, let's think of God's Word as our go-to manual in life. So, pag meron tayong problema, go-to manual natin, ibig sabihin doon tayo unang pumupunta. Yun yung una natin kinukonsulta, mga kasambreros. So, kagaya natin mga GPS or mga chat GPTs dyan, pag meron tayong tanong sa internet. So, ang God's Word, mga kasambreros, sa ating buhay naman, ay yun yung pinakauna nating go-to. Okay? Next na lang yung ating mga kaibigan, asawa, anak. Kasi kapag pagkain na araw-araw, mga kasambreros, ng salita ng Panginoon, normal lang sa yung mag-Bible, maglaan ng panahon, mag-put ng schedule talaga, mga kasembreros. So, ganun po siya. And the Word of God is dalisay, pure siya, mga kasembreros. And protection natin sa ating buhay, sa ating pamilya, asawa, anak, kapatid, and any family members. Alright, so naman po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ and His Word that is pure and perfect and the protection sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time, mga sorsen pa. Alam po, I love you.